Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video is ikukwento ko sa inyo ang patungkol sa nangyari sa channel na ito. So etong channel na mismo na to. So nung May 3 po, 2025, just recently is na-demonetize po yung account ko. So na-demonetize po yung channel na ito. So ibig sabihin na-freeze po yung earnings. So sayang talaga. So sa video na to ikukwento ko sa inyo kung ano yung nagawa ko, bakit na-demonetize yung account ko. Para naman is maiwasan ninyo sa inyong mga account. Lalo na kung ikaw ay monetize na, kumikita na dyan, at nakakasahod ka na every month. So, panoorin mo ang video na to dahil malaking tulong talaga to para maiwasan ninyo. Para hindi kayo magaya sa akin. Masasayang lang talaga yung effort ninyo. So, by the way, before we proceed, sa hindi pa po nakakakilala sa akin, eto po si Koi's Basic Tutorial. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, ha? So, dito sa channel na to, magkukwento po tayo patungkol sa mga Facebook updates, mga Facebook monetization. So, kung meron kang mga katanungan dyan, baka alam kong sagutin, pwede kang mag-comment sa baba. So, by the way, disclaimer lamang po sa lahat ng mababanggit ko sa video na ito. Ito po ay aking experience. So, isi-share ko po sa inyo. Base po ito sa aking karanasan. Ano pong nangyari sa aking account. So, hindi po ako talagang expert. Pero dito sa channel na to, isi-share ko lang sa inyo yung kaunting kaalaman na meron ako. So, thank you pala sa aking 2,000 subscribers dyan. Thank you for sticking around. So, mag-a-upload na po tayo ng video dito. Dahil nga sayang din yung account na to. So, may possibility pa rin naman siya na sana ma-reinstate. Pero kailangan ko pa rin abutin yung mga criterias na kailangan para magawa ng paraan at matuloy po yung ating earnings. So, ito na nga, ikukwento ko na nga sa inyo. So, nung May 3 po, ng alas 3 ng hapon, alas 3 ba yun? Hindi ko na maalala. Basta, May 3. Nabasa ko po yung email is huli na, nasa bandang alas 6 na po ng gabi. Nabasa ko yung email ni YouTube na yung account ko nga is na-demonetize. So, ngayon, na-demonetize siya. Tiningnan ko sa YouTube Studio, nandoon yung pinaka-reason bakit ako na-demonetize. So, ang nakasaad doon is reused content daw po. So, reused content yung nagiging dahilan kung bakit ako na-demonetize. So, ano ba yung reused content? Yung para bang kumuha ka ng video ng iba, tapos in-upload mo sa iyong account without enhancement or walang mga additional na mga commentaries, mga voice over. Talagang kinuha mo lang yung video at ini-upload mo sa sarili mong account. So, eto po yung nangyari. Dahil nga nung mga nakaarang araw is gusto ko sanang change ng content. So, ayoko na sanang mag-tutorial at gusto ko na lang sanang mag-upload ng personal vlog like yung baby updates, baby milestone, dahil nga meron akong infant ngayon. Meron akong 4 months old baby at gusto ko sana na yung mga videos na yung i-upload ko sa account na ito. Kaso nga lang, ang nagawa ko is meron akong isang YouTube account which is doon ko ina-upload yung mga videos ng mga anak ko. So, ibig sabihin, na-upload ko na yung video doon sa isang account and then in-upload ko dito sa aking account na to. So, yung isang account na yun is hindi pa siya monetize. Pero itong account na to is monetize na siya. So, ang nangyari, mas naunang na-upload doon sa isang account yung video ng mga anak ko bago ko in-upload dito sa account na to. So, akala ko naman is okay lang dahil wala naman akong na-receive na copyright claim or mga hindi pa naman na-demonetize, so wala naman akong na-receive na mga email. So, akala ko okay lang. So, nagtuloy-tuloy yun hanggang siguro nakapag-upload ako ng mahigit or mga 10 video. Pero doon lahat sa short, in-upload ko. So, hindi nyo na po makikita yan dahil nga binura ko na. Binura ko po siya and yan po yung naging mali ko. So, ngayon is dumating nga ang araw, May 3. So, naka-receive ako ng email na reuse content nga.
So, yun pala yung magiging dahilan. Lalo na kung monetize yung account ninyo, wag na wag talaga kayong mag-upload ng mga video galing sa ibang content creator. So, meron ditong nakalagay na mga do's and don'ts. So, ifa-flash ko na lang sa screen dahil hindi ko nga masyadong maalala, no. Basta, kahit na mga short video clips lang yan, kahit na meron pang pahintulot sa may-ari na ilagay mo sa video mo, so, may possibility pala talaga na makopyright pa rin siya or hindi siya makopyright siguro, pero madedetect ng system nila YouTube na yung video na yan is na-upload na ng ibang content creator. So, ang gusto talaga ni YouTube is talagang original yung magiging video mo. Mas mahigpit pala si YouTube sa mga account na na-monetize na kaysa sa mga account na hindi pa na-monetize. Dahil nga doon sa kabila kong account, which is yung doon ako nag-a-upload sa mga videos ng anak ko, meron akong mga ina-upload na mga videos galing sa iba din, which is yung mga viral videos na, at hindi ko alam kung mamomonetize ba yun, kasi nga malaki at marami din talaga yung nakukuha kong views doon, pero yun ay hindi pa monetize na account. So etong account naman to is na monetize na siya, kukonti pa lang yung mga na-upload ko na video na galing doon, pero naging ganito na demonetize na siya. So, nawa is hindi mangyari sa inyong mga account. And, mag-ingat lang sa pag-upload talaga. Kailangan talaga is meron siyang major editing na magmukha talagang sayo yung video. Kahit na hindi sayo. So, siguro ang mai advise ko lang sa mga hindi pa na-monetize dyan at medyo nahirapan kayo sa pag-abot sa mga requirements. So, just keep on uploading lang talaga and make it sure na original yung mga videos ninyo. Dahil baka magkaroon din kayo ng problema sa pag-apply kung sakaling maabot nyo na yung requirements, tapos yung mga ina-upload mong video dyan sa account mo is hindi naman original. Baka pagdating ng panahon is pagsisihan mo rin at hindi siya ma-approve ni YouTube. Kasi medyo nag-strict na si YouTube ngayon. At sa mga na-monetize naman ng mga account dyan, so kailangan talaga panatilihin nating sumunod doon sa YouTube policies, sa YouTube partnership policies, yun talaga yung pinaka-importante. At ayaw ni YouTube yung mga unoriginal content. So, kailangan is mga original talaga para may iwasan natin yung mga future na mga instances like demonetization, kagaya nga ng nangyari sa account ko. So, just keep on uploading original or fully enhanced na mga videos kung sakaling hindi man yan sa inyo. So, by the way, mag-upload pa ako ng kasunod na video dahil nga, trinay kong mag-appeal kay YouTube na i-reinstate yung account ko. So, ikukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa account. Na-reinstate ba siya or hindi? Ano yung nagawa kong mali? At ano yung pwede nating gawin para maiwasan nyo rin in the future. Sa next video po natin yan i-upload. So, yun lamang po ang aking ma-share. So, nawa is meron kayong natutunan at nawa hindi mangyari sa inyong account yung ganitong demonetization. So, thank you so much for watching and have a nice day. God bless.